Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang ating text line 0927-861-1921. Naku, napakarami hong nakikinig sa atin mula ho dyan sa Caloocan City, dyan po sa Kamanaba, lalo na ho dyan sa Bagong Silang, Caloocan. Ito ating makakausap, si former Senator, si Antonio Trillanes. Magandang hapon, Sir Sunny Trillanes. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Rex at sa ating mga listeners. Apo, at former Sen, nung huling mag-uusap tayo, dinagsa ako ng mga comment at text at kamakailan pala nagsagawa ng press conference dyan sa Quezon City at isa ho din sa naging agenda at mukhang talagang kinukumbinsi kayo ng inyong kababayan dyan sa Caloocan City na pumalaot sa pagka-mayor, Senator. Opo, yan po ay isa naging paksa doon sa aming kapihan yesterday. Mm-hmm. Opo, at ang tanong ng taga Caloocan City, bakit kailangan si Antonio Trillanes sa Caloocan City? Well, ganito po, no? Yung mga naghihikayat po sa atin na tumakbo sa pagka-mayor, ay ito naman ay mga well-meaning citizens, ano? Kasi talagang nakita nila na lumulubaha yung kondisyon ng Caloocan City. At ito naman, kasi dyan ako pinanganak at lumaki, no? Apa. Talagang pag tinitignan namin, itong the past few months, nagko-consultation ako, talagang yung mga mamamayan ay halos walang benepisyo na kukuha mula sa City Hall, no? At kumpara doon sa mga ibang lungsod, talaga, kawawa talaga yung mga mahihirap, ano? Sa Caloocan. Tapos, pagtatanungin mo naman yung mga ordinaryong Pilipino kung ano maalala nila pag sinabing Caloocan City, wala silang maisip kung hindi yung monumento, no? Yun lang. Kasi wala namang progress dyan. Walang business center yan o business district, ano? Walang mga progress, ano? Or modern township man lang na mapagmamalaki ng Caloocan. Bukod pa rin sa lumalaganap na kahirapan yan. Kaya tayo, pinakikinggan natin yon at ito namang mga nakapwesto, ito mga malapitan, mahigit aabot na ng 12 years ang kanilang pamumuno. Pero wala naman silang ginawa sa Caloocan. Apo, sa madaling salita po ay naghahanap po ng tunay na serbisyo ang taga-Caloocan dahil sa tagal na nga hon panunungkulan ng family malapitan, and tanong nila nasan yung progresibo, nasan yung serbisyo, nasan yung peace and order, parang mukhang kayo yata ang hinahanap po nila, Senator. Yun nga po, no? Yung iba talagang yun ang inaasahan nila. Tayo naman, pinag-aaralan natin ng gusto bago tayo papasok sa ganyan larangan, sisiguraduhin natin na talagang maayos natin yung kung anong kailangan natin ayusin at makakapag-deliver tayo ng serbisyo sa mga kababayan natin sa Caloocan. Apo, at nung kami bumisita kamakailan dyan sa Caloocan City at talagang usap-usapan nga at wala pa naman kayo sa pwesto, maging si dating former congressman, itong si Ege Erice, mukhang tuloy-tuloy binibigay yung pagtulong dyan sa Caloocan City. Talagang iniisa-isa nyo, talagang pinararamdam nyo sa kanila na kailangan yung isang ama ng bayan, isang ama ng lungsod na hindi kayang pabayaan yung kanilang mga kababayan po, Senator? Opo, ganun po talaga dapat, no? Ako naman, at saka si Congressman Ege Erice,
nung kami nasa pwesto, ay talagang tumutulong kami diyan Mhm. sa Caloocan, ano, may mga scholars kami, may mga medical assistance program kami at may mga infrastructure projects kahit hindi kami yung nakapwesto, no? Apa. At ngayon, lalong wala kami sa pwesto, ganun pa rin, tuloy pa rin yung pagtulong nung pandemic. Mhm. Panay ang ano namin diyan, conduct ng outreach programs, so hindi tayo nakakalimot. Mhm. Pero itong mga nakaupo, ang pangalan pa man din, malapitan, pero hindi nalalapitan. At So, yun ang problema ng apa at taga-Caloocan. Senator, mukhang ano 'to, 2% na lang inaantay ng taga Caloocan para pagbigyan niyo yung request po nila na mabago naman po ang sistema at mamulat po sila? Ganun na nga po, no? Malapit na tayo Mhm. mag-desisyon doon. Pero ano na, may konting pinag-aaralan lang kami. Pero sa darating na panahon po, we will make the proper announcement. Mhm. But we're almost there. Apo, at kasi ang Caloocan City halos napabayaan na po dito sa Metro Manila, pero napakalaki ng pondo ng Caloocan City po, Senator. Opo, sa Caloocan City, ay sa National Capital Mhm. Region, pangalawa ang Caloocan City in terms of land area. Apa. Tapos number 2 rin siya in terms of population, halos tatapat na sila ng Maynila, no? Kaya ganon. Pero at ang laki nung ano nito, nung era nito from the national government. Pero kumpara mo yung mga benefits, ano, ng isang mamamayan na nakukuha sa city government, kumpara mo dun sa ibang cities dito sa Metro Manila, talagang Mhm. atrasado. Kaya ang tanong dito, saan napupunta yung pera? No? Tapos ito, napag-aalaman natin, payaman ng payaman yung mga malapitan. Ano lang naman sila, sa politika lang naman sila. Wala naman yan silang negosyo na pinagkukunan ng kayamanan nila. Kaya yan yung hindi magandang pangyayari, no, Apa. sa Caloocan City. Lalo na ho dun sa pagtaas po ng kaso ng illegal drugs, doon po sa peace and order, para bang wala pong Yan. pangil. Mhm. Ganyan naman, normally, no? Ang pagka napabayaan, pagka ang bulsa lang yung inaatupag, karamihan ng mga local executives is either kaparty sila dyan o wala silang pakialam, no? Mhm. Kaya ang kawawa yung mamamayan. Yung peace and order na yan dapat yung pinakamadaling ayusin, eh. Di ba? Apa. Yan yung pinakang madaling ayusin. Pero at the same time, kaakibat niyan, kailangan yung pag-unlad para yung Mhm. mga kababayan natin, kasi yung poverty minsan natutulak sila into doing illegal things. Pero kung may kabuhayan yan sila, di hindi na nila kailangan gagawin yon. At yung iba naman, mapapaaral na nila Apa. yung mga anak nila para sa ganun. Ano na, tuluyan na makakaahon sila mula kahirapan. Mhm. Kaso, yun na nga, hindi ganun na nangyari. Apo, at siguro dapat po dyan, kumbaga, continuous po yung livelihood program sa sports, sa pangkalusugan, lalo na ho dun sa health, na number 1 po, nagiging problema po pagdating po sa mga, dito po sa NCR, o dito po sa Karatig Probinsya. Ang Caloocan City, mukhang napag-iiwanan po dyan, Senator. Opo, pero may mga tinayo silang kalalaking mga ospital. Mhm. Pero wala akong gamot, wala mga doktor, mga nurse, at mga equipment. Kaya nga ang classification, biruin mo, malaking ospital, pinagmamalaki nila, ito napatayo daw. Pero ang classification is infirmary, no? Kasi nga wala kang hindi siya umaabot sa standard ng pagiging public hospital. Kaya yan po ang problema. Tapos itong mga kababayan natin diyan pumupunta ng Quezon City para mag-avail ng mga ganong serbisyo. Tumatawid pa ng Quezon City. Oo. Hindi dapat ganoon kasi para saan pa yung pondong ibinibigay ng national government kung hindi rin lang para sa mga ganyang klase serbisyo. Mhm. Yun po. Okay, Senator, siguro mensahe po sa publiko, particular po dyan sa Caloocan City. Well, salamat sa inyo, kasamang Rex, at sa DCME, sa opportunity na marinig ako ng mga kababayan natin dyan sa Caloocan City. Itong nalalapit na ho ng mga
na ilang buwan ay magbibigay na po tayo ng announcement nang sa ganun magtuloy-tuloy na ang ating mga plano. But for sure, ano yan, pag pinasok natin yan, talagang mararamdaman ng mga kababayan natin yung tunay na serbisyo. Okay. So, salamat po sa inyo. Salamat po, former Senador Antonio Trillanes. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.